Ako ay tunay na nagpapanik, nahaharap sa pag-asam ng 10,000 tao sa buong komunidad bilang mga kaaway. Kung sila ay tunay na nagkaisa, ano ang mga pagkakataon na masira ang Building 25? Sa puntong ito, kailangan kong pag-isipan ang tanong na ito. Kung magkakaisa silang lahat na gibain ang gusali, hindi ito magiging imposible. Ngunit sa isang oras lang na mababang kuryente bawat araw, hindi nila magagamit ang mga drill, martilyo, o iba pang kagamitan upang ibagsak ang isang gusali sa pamamagitan lamang ng lakas tao. Sa sobrang lamig at kawalang interes na ito, halos imposible. Ngayon lang, sinabi sa akin ni Zucker na gustong makipagtulungan sa akin ni Chen Linyu, ang manager ng Building Siam. Nang marinig ko yon, hindi ko maiwasang mapangiti. Sino ang maaaring mag-alok sa akin ng mga ganitong termino sa mga araw na ito? Hindi ko kailangan ng iba sa ngayon. Malamang na mamatay sila sa gutom o mamatay sa freeze. Paano kaya sila makikipagtulungan sa akin? Kung ganoon ang kaso, tatanggihan ko ang kanilang alok para sa iyo. Akala ko hindi na kailangan. Dapat mong malaman ang higit pa tungkol sa mga detalye ng kanilang gusali at hindi ako tututol sa pag-aaral pa. Pagkatapos ay pinagsama-sama ni Zucker ang katalinuhan at iniulat ito sa akin. Si Chen Linyu ay isang makapangyarihang babae na kumukontrol sa isang kumpanya ng kosmetiko na nagkakahalaga ng 200 milyong yuan, ngunit sinasabing isa lamang itong kumpanyang shell na tumatakbo sa WeChat. Si Chen Linyu ay nasa late 40, katamtaman ang hitsura na may malakas na personalidad at malakas na taktika. Gayunpaman, wala akong malapit na relasyon sa kanya, dati lang siyang pasyente ko. Ang Building no Siam ay ganap na ngayong nasa ilalim ng kontrol niya at ng kanyang mga tauhan at pinamamahalaan nila ito ng maayos. 7 o 8 tao pa lang ang namatay sa ngayon. Pagkatapos kong marinig ito, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha kung paano makokontrol ng isang babae ang isang buong gusali. Tiyak na mayroon siyang isang bagay, ngunit sa pahayag, ang mga taong tulad nito ang dapat nating pinakaingatan, lalo na ang mga sangkot sa WeChat-based na mga pyramid scheme. Hindi tayo dapat maging pabaya. Sa pag-iisip nito, bumuo ako ng isang maliit na plano, gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya. Agad kong inaprubahan ang aplikasyon ni Chen Linyu at kasabay nito, inaprubahan ko rin ang aplikasyon ng isang pinuno ng kumpanya. Pagkatapos ng pag-apruba, halos kaagad na sumagot si Chen Linyu, kaagad na nagsasabing gusto niya akong kausapin. Tumanggi ako on the spot paanong ang isang matapat na tulad ko ay mananalo sa isang micro-businessman. Alam ng lahat na ang kanilang mga bibig ay parang machine gun. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng diretsyo. Hindi ako mahilig mag-aksaya ng oras sa mga tao. Sa puntong ito, nagulat din si Chen Linyu. Pambihira talaga ang lalaking ito. May chismis na pinatay niya ang kalahati ng mga tao sa Building 25. At mayroon siyang isang bihirang bagay tulad ng isang snowmobile, at narinig ko na mayroon siyang isang sniper rifle. Ang lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Pagkatapos ay pinadalhan niya ako ng isa pang mensahe na nagsasabing, alam kong mayroon kang snowmobile at maaari kang lumabas para maghanap ng mga supply. Sa tingin ko maaari tayong magtulungan. Ano ang iyong mga bargaining chips? Mabilis na tumugon si Chen Linyu, ang aming gusali ay medyo maayos sa ilalim ng aking pangkalahatang pamamahala. Mayroon kaming sapat na human resources. Nasa iyo ang iyong mga kagamitan at armas, at mayroon akong daan-daang masunuring miyembro ng pamilya na nagtatrabaho sa ilalim ng aking mga utos. Kung tayo ay magsanib puwersa, sa aking kakayahan at sa iyong puwersang militar, ang pamamahala sa buong komunidad ay magiging isang piraso ng cake. Kahit na ang paghahari sa Tianhai City ay hindi imposible. Nang marinig ko ito, tumawa ako ng malakas. Ngunit ang mga WeChat merchant ay talagang bihasa sa mga pangako. Ikaw, nasa bingit ka na ng pagbagsak, ngunit nangangarap ka pa ring palawakin ang iyong teritoryo. Diretso akong tumugon, wala akong interes na makipagtulungan. Paalam. Agad na nabalisa si Chen Linyu. Ngayon, ikaw ay naging target ng pampublikong kritisismo sa komunidad. Kung magtutulungan tayo, makukumbinsi ko ang lahat na huwag kang guluhin. Hindi mo nais na maging pampublikong kaaway ng 10,000 tao sa komunidad, hindi ba? Ikaw ay isang matalinong tao, dapat mong maunawaan ang prinsipyo ng pagkakaroon ng isang kayamanan. Lahat ay nagugutom at nagyelo sa bahay, habang nasa labas ka sa iyong motorsiklo na naghahanap ng pagkain. Put yourself in their shoes, hindi ka ba mainggit at mainis? Nang marinig ko ito, tumugon ako ng panunuya, tinatakot mo ba ako? Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa akin tungkol sa pakikipagtulungan? Pero hindi ako tumanggi ng tahasan. Sabi ko kailangan kong pag-isipang mabuti. Pagkatapos ay isinara ko ang chatbox at tumayo sa tabi ng bintana, nag-isip paano kung ang buong komunidad? Aalis na ang buong komunidad. Paano kung talagang gibain nila ang lahat ng mga gusali? Kakayanin ko ba? Ngayon lang, si Zhang Linyu, ang controller ng Building Siam, ay humiling ng kooperasyon na naglalayong gamitin ang aking motorsiklo upang tulungan ang lahat na mangalap ng mga supply at mabuhay. Banta niya sa akin. Kung tatanggi kang makipagtulungan, ang Building 25 ay magiging pampublikong kaaway ng buong komunidad. Pagkatapos ay sasalakayin ng lahat at ang kalalabasan ay laban hanggang kamatayan. Habang hindi ako nagpapanik, inisip ko kung kaya ko bang talunin ang iba pang 29 na gusali kung magkaisa sila at sabay-sabay na sumalakay sa ligtas kong bahay. At ano ang magiging pagkakataon kung lahat sila ay tumutok sa kanilang pagsisikap na gibain ang gusali? Pagtingin sa labas ng bintana, maingat kong tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, at sa huli ay nagpasya akong manatili sa aking ligtas na bahay.
Pagkatapos ng lahat, sa nagyelong temperatura na ito, nang walang tulong ng kuryente o mabibigat na makinarya, ang pagtatangkang gibain ang gusali gamit ang mga kamay ay halos imposible. Hanggat nananatili ako sa bahay, ano ang magagawa sa akin ng buong komunidad? Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang manager ng gusali ng isa pang gusali. Siya ay si Li Jian, ang dating pinuno ng rehiyon ng South China ng Walmart at direktor sa pananalapi ng kumpanya. Ipinahayag din niya ang kanyang pagnanais na makipagtulungan at ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang gusali. Sa ilalim ng kanyang epektibong pamamahala, 5 matatandang residente lamang na may mga kondisyong pangkalusugan ang namatay sa Building 18. Sa pamamagitan ng makatwirang pagpaplano at paglalaan ng mapagkukunan, ang buong gusali ay nagtamasa ng maayos na pagkakaisa. Pakiramdam niya ay pinapanatili niya ang apoy ng sibilisasyon ng tao na makakatulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan pagkatapos ng snowstorm. Sinabi rin niya na maaari niyang i-coordinate ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang mga unit upang maiwasan ang hindi kinakailangang panloob na alitan at tungdalian. Ang pagpapakilalang ito ay hindi kapani-paniwalang nakaaliw, tunay na karapat-dapat sa isang financial director. Ang kanyang emosyonal na katalinuhan ay mas mataas kaysa kay Chen Linyu. Ang kanyang lohika ay malinaw, ang kanyang mga interes ay maigsi, at ang kanyang tono ay hindi alipin o pagmamalabis. Nilingon ko si Zucker na gumagawa ng kanyang gawaing bahay. Agad siyang napatigil sa ginagawa niya at lumapit para imasahe ang paa ko. Narinig na niya ang tungkol sa lalaking ito dati. Siya ay hindi kapani-paniwalang maimpluwensya sa kanilang gusali, at sa pamamagitan ng kanyang pamamahala ng mga supply, napanatili niyang buhay ang karamihan sa mga tao. Nang marinig ko ito, hinangaan ko ang kanyang estilo ng pamamahala, ngunit hindi ito isang pamatagalang solusyon. Tiningnan ko ang listahan ng friend request para sa iba pang mga gusali. Ang mga pangangailangan ng mga gusali ay magkatulad. Niyakap ko si Zucker mula sa likod. Kier, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ang isa ay direktang makipagdigma sa kanila o sumang-ayon sa kanilang kahilingan para sa kapayapaan. Si Zucker ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang pinili. Ngayon, ang buhay o kamatayan ng buong komunidad ay tila nakabitin sa mga kamay ni Zhang Yi. Pagkatapos ay sinuri ko ang aking sariling pananaw. Kung talagang sigurado akong matatalo ko sila, dapat na akong pumunta sa digmaan. Pagkatapos ng lahat, kung nakipag-usap tayo, magbibigay ka ng pagkain para sa buong komunidad, pamamahalaan ang pagkain at inumin para sa napakaraming tao. Magiging sobrang pressure sa iyo yon. At pagkatapos na sila ay mapakain at mabihisan, kailangan mong patuloy na mag-ingat laban sa kanilang pagkakanulo. Ito ay hindi katumbas ng halaga, kahit paano mo ito tingnan. Nakaisip ako ng paraan para maalis sila, humanap ng bagong base para maalis ang magulo na grupong ito, pero iyan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Hindi ko kayang iwanan ang ligtas na bahay na pinaghirapan kong itinayo. Napag-usapan namin ito ni Zucker hanggang sa magpalit kami ng damit. Pagkatapos, nagpadala ako ng mensahe sa grupo ng mga may-ari ng bahay ng Building 25 na hinihimok ang mga kapitbahay na maghanda para sa labanan. Pagkatapos ng lahat, sila ay inorganisa upang maging kumpay ng kanyon, hindi upang palakihin bilang mga alipin. Pagkatapos ay natagko ang lahat na nagsasabi na ang iba pang mga gusali ay nagbabanta sa akin na ibigay ang aking motorsiklo o sila ay maggrupo at sasalakayin ang aming gusali. Pagkasabi ko noon ay sumabog na ang grupo. Ang tanging pag-asa lang ng mga kapitbahay ngayon ay lumabas ako at humanap sila ng makakain. Ngayon gusto nila kaming pagnakawan, ngunit natural, walang pumayat. Mamamatay tayong lahat, kaya kung umatake sila, lalabanan natin sila. Pinagmasdan ko ang mga mukha ng mga kapitbahay na puno ng galit. Mahusay, iyon mismo ang inaasahan ko. Biglang may dumating na message. Ito pala ay isang group chat na sinimula ni Chen Linyu na pinamagatang Negotiation Group for Building Managers. Kumunot ang noo ko. Nagkasundo ba silang lahat dito at handang harapin ako? Ngunit pagkatapos ay naisip ko, ang pagharap sa isang pagkubkob ng libu-libong tao ay tila hindi isang walang kabuluhang plano. Kung tutuusin, ang bilang ng mga kalaban sa pagkakataong ito ay mas marami kaysa dati. Napansin din ni Zucker ang aking mga alalahanin at lumapit para gamitin ito. Nagsimulang imasahe ng maliliit niyang kamay ang aking mga balikat na agad namang nagbigay sa akin ng matinding ginhawa. Hindi ko akalain na ganoon pala kaganda ang message technique ni Kier. Natuwa si Zucker, namumula na nahihiyang sinabi, ako na mismo ang natuto nito. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Pagkatapos ay ginamit ni Kier ang kanyang dalawang kamay at bibig. Pagkatapos ng sunod-sunod na manipulasyon, nakahinga ako ng maluwag at unti-unting naging malinaw ang mga iniisip ko. Dahil ang iba pang 29 na gusali ay nagbabalak na magkaisa laban sa akin, susubukan ko munang hulihin ang pinuno. Una, aanyayahan ko ang mga tagapamahala ng gusali ng lahat ng 29 na gusali upang makipag-ayos. Pagkatapos, sasamantalahin ko ang pagkakataong alisin ang lahat ng ito. Ang mga natitira ay tiyak na magugulo at hahanap ako ng pagkakataon upang talunin sila isa-isa. Kinabukasan, lubos akong armado, iniisip, sobrang minamaliit nila ang aking lakas. Kailangan ko lang magkunwaring kapayapaan. Makipag-ayos sa kanila, akitin sila sa isang bitag, at sa wakas ay hulihin silang lahat. Kapag dumating ang lahat ng mga manager ng gusali ng kanilang mga unit, isang granada ang malamang na mapilayan sila. Samantala, ipapamahagi ko si Uncle Yu ng mga supply sa mga kapitbahay.
Ang mga kapitbahay na nakatingin sa pagkain na kanilang natanggap ay agad na napaiyak. Kaagad, naramdaman nilang si Zhang Yi ang kanilang adopted parent. Hindi naman sa pagiging charitable ako. Pagkatapos ng lahat, ang mga kanyon na kumpay na ito ay kailangang pakainin ng husto upang magkaroon sila ng lakas na ipaglaban ako. Agad akong nag-assign ng mga gawain. Ang usapang pangkapayapaan ngayon ay nangangailangan ng lahat na panatilihin ang kaayusan. Kung magiging maayos ang negosasyon, lahat ay makakataka sa kanilang nakakatakot na buhay at mamuhay ng normal. Kaya, sa araw na ito, dapat kang maging alerto at huwag sumuko. Kung sino man ang makagambala sa mga negosasyong ito, isang mas maliwanag na bukas ang naghihintay. Napaluha ang lahat ng kapitbahay na naroroon sa aking mapusok na pananalita. Di nagtagal, sinamahan ako ng mga kapitbahay, nakarating ako sa bakuran ng komunidad. Ngunit ang mga tao sa kabilang panig ay dumarami at dumarami. Nang makita ko ito, mabilis akong umatras sa karamihan, kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa at sumigaw sa chat ng grupo, ano ang silbi ng lahat ng pumupunta dito sa napakaraming bilang? Huwag mo akong paglaruan. Sinasabi ko sa lahat na umatras. Kung hindi, kakanselahin ang negosasyon ngayong araw. Pagkatapos ay tinawag ko si Uncle Yu na lumapit at pakalmahin ang sitwasyon, habang ako ay umatras ng may 10 metro ang layo. With Everett as the sixth person, nagulat din si Uncle Yu sa eksena. Napagkasunduan namin na pumunta dito para sa negosasyon, ngunit dinala mo ang napakaraming tao. Ano ang punto? Negosasyon sa pangalan nito. Obvious naman na nandito ka para sirain kami. Nataranta ang mga kapitbahay nang makita ito, ngunit nanatiling kalmado si Uncle Yu, na hinimok silang manatiling kalmado at huwag magmadali. Nang makita si Uncle Yu, nadama ng lahat ang kapayapaan. Kung tutuusin, alam ng lahat ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ano ang inaalala mo? Ano ang mayroon ka sayo bukod sa ilang kilong laman? Ang target nila ay si Zhang Yi at gusto nila kaming pilitin na pumirma ng hindi pantay na kontrata. Sa sandaling iyon, naghiwalay ang mga tao at 5 tao ang lumabas mula sa karamihan. Sila ay mga kinatawa ng mga tagapamahala ng gusali, Huang Tianfang ng Tianhegang sa Building 26, Wang Qiang ng Kanglanggang sa Building 21, Li Jian ng Harmonious Home sa Building 18, Chen Yuling ng Building 9 at Zhang Yunyan ng Building 5. Ang ilan sa kanila ay puno ng kumpiyansa, iniisip, ano ang punto ng pakikipag-ayos sa iyong teritoryo. Libo-libo kami laban sa isang dosenang mahihinang tulad mo. Wala silang ideya kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ang isang dura mula sa bawat isa sa kanila ay maaaring malunod sa iyo. Itinaas ni Li Jian ang kanyang salamin. Bagamat katamtaman ang kanyang ekspresyon, ipinakita pa rin ito ang isang tiyak na pagmamalaki at kumpiyansa. Sa sandaling ito, lahat sila ay parang mga sinaunang general na namumuno sa isang hukbo ng libo-libo. Lalong naging mayabang si Chen Lingyu. Malamig na sigaw ni Huang Tianfang sa pinakamataas na boses, sinabi ko sa iyo, Zhang Yi, na lumabas ka. Natatakot ka ba at gusto mong umuwi at magpalit ng pantalon? Bagamat ang 5 tao ay bumuo na ngayon ng nagkakaisang prente, bawat isa ay may kanya-kanyang agenda. Sa sandaling ito, mahinahong humakbang si Uncle Yu. Hinihintay ka na ng boss namin sa taas, pero hindi ba lahat ng 29 na manager ng building dito? Bakit 5 lang kayo? Ipinaliwanag ni Li Jian na napag-usapan na nila ito kahapon at ngayon silang 5 ang kakatawan sa grupo. Ikinaway ni Uncle Yu ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na malugod silang pumasok, ngunit ang 5 manager ng gusali lamang ang maaaring makapasok at kailangan nilang sumailalim sa isang body search. Agad na nagalit si Chen Lingyu. Ilang tao ang hinahanap mo? Ito ba ang kanyang sinseridad sa negosasyon? Napatawa si Wang Qiang nang marinig ito. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Naglakas loob ka bang magdemand? Pagod ka na bang mabuhay? Nang makita ko ito, kinuha ko ang telepono at sinabihan si Uncle Yu na umatras at dumistansya. Natanggap ni Uncle Yu ang aking mga tagubilin at pinaatras ang kanyang mga tauhan sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos ay pumito ako at mabilis na hinila ang singsing sa granada. Bigyan muna kita ng appetizer. Sila na nandoon lang para sumama sa saya, akala nila ay may bumato. Sa sumunod na segundo, isang kislap ng apoy ang pumutok sa kalangitan, at sa isang matunog na putok, mahigit 12 tao ang natangay kung saan lumapag ang granada. Lumipad ang mga puting snowflake na sinamahan ng tumalsik na dugo at isang bunganga na kalahating taas ng tao ang agad na sumabog sa nyebe. Binuksan ko na lang ang speakerphone ng tiyuhin, itinaas sa kanilang 5 at sarkastikong sinabi sa telepono, anong panahon ito? Gumagamit pa rin ng human wave tactics. How naive! Ang mga kapitbahay ay walang muwang na naniniwala na maaari nilang ipitin ako sa pamamagitan lamang ng pagpaparami sa akin. Sino ang nakakaalam na agad kung ipapaliwanag sa kanila ang tunay na kahulugan ng pag-atake sa pagbabawas ng dimensional? Hiniling ko kay Uncle Yu na i-on ang speakerphone at ipaliwanag sa lahat kung ano ang big deal sa mga numero. Nanlaki ang mata ng lahat, puno ng takot at pagtataka ang kanilang mga titig. Agad napalitan ng saya ang pag-aalala ni Uncle Yu. Kinailangan ang paghahanap ng katawan. Kung mayroon kang anumang pagtutol, pagkatapos ay kalimutan ito.
Kinagat ni Wang Qiang ang kanyang mga ngipin at sumagot sa nanginginig na boses, nandito kami para makipag-ayos. Hindi mo kailangang maging masyadong bastos. Ninisyan ko yon. Sino ang nagdadala ng libu-libong tao sa isang negosasyon? Isa lang akong nakakatakot at gusto ko silang tulungan. Sinusubukan ko lang na ilabas ang lahat. Ang venue ng negosasyon ay nasa ika-13 palapag. 2.5 minuto na lang bago mag-2 oras 30 minuto. Kung hindi ka sumipot, mag-away tayo. Nagmamadaling lumapit si Chen Lingyu, bumibilis ang kanyang mga binti. No, we're all here with full sincerity to impeach him. We'll be there soon. Nasa 13 floor ako, nanonood ng pagsabog ng granada. Isa lang ang pumatay ng mahigit 20 tao. Ang kapangyarihan ng pagpatay ay lampas sa aking inaasahan. Gusto ko pang maghagis ng ilan pero nagkalat na sila. Ang epekto ay hindi magiging kasing ganda ng una. Kung tutuusin, ilang libo na lang ang natitira, kaya kailangan namin gamitin ng matipid. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod silang humihinal sa 29 na manager ng gusali. Hindi lahat sila nandoon. Ang plano na tanggalin ang lahat ng mga tagapamahala ng gusali ng sabay-sabay ay hindi magagawa, kaya ipapatupad namin ang pangalawang plano. Alam ng ilan sa kanila na may dalang baril at granada ako, kaya hindi sila nangahas na lumapit. Ang pagmamataas na dati niyang ipinakita ay nababalot ng pagpapakumbaba. Unang nagsalita si Li Jian. Naiintindihan mo ang kasalukuyang sitwasyon. Halos maubos na ang mga supply at lahat ay nagsisikap na mabuhay. Kung maaari kang sumang-ayon sa aming panukala kagabi at magbigay ng mga supply o ibahagi ang iyong motorsiklo sa lahat kami ay lubos na nagpapasalamat. Nakinig ako sa mahabang pananalita niya na walang ekspresyon, hinahampas ang baril ko sa mesa. Sa madaling salita, ang buong distrito ng pananagutan sa supply ng pagkain ay ganap na sa akin. Masyado kang delusional. Nang makita ito, ang mga mukha ng lahat ay nagbago ng husto at sila ay katutubo na tumayo. Anzang, huwag kang matuwa. Mabagal magsalita. Halos may ihina ni Wang Qiang ang kanyang pantalon sa takot, halos. Nagsalita siya sa nanginginig at pilit na boses, papayo ko sa iyo na huwag masyadong lumayo. Kahit napatayin mo kaming lahat ngayon, hindi ka pakakawalan ng libu-libong tao sa distrito. Sabi ko nasa bulsa ko lang yung pistol kaya nilabas ko para i-air out. Huwag mag-overreact, ngunit hindi ako makakasang-ayon sa iyong mga kahilingan. Imposibleng mag-supply ng 30 gusali ng isang motorsiklo at lahat ng nasa harap ko ay isang manager ng gusali. Hindi ba nag-aalala muna kayong lahat sa inyong mga kapitbahay? Hayaan akong ipaliwanag ang aking mga tuntunin. Una, makakapagbigay ako ng pagkain, ngunit para lamang sa 10 tao bawat gusali. Kung kanino mo ito ibabahagi, wala akong pakialam. Gayunpaman, responsable ako sa pagpapakain ng daan-daang tao araw-araw. Ito na siguro ang limitasyon ko. Pagkasabi ko nun, napayo ko ang 5 tao sa harapan ko. Hindi nila orihinal na inaasahan na ako ang kukuha ng mga gamit ng buong komunidad, lahat sila ay inuuna ang kanilang sarili. Si Chen Lingyu ang unang nagpahayag ng pagtutol. Mayroon pa kaming 12 ng tao sa aming gusali, at mayroon kaming mahigit 20 empleyado na nag-iisa. Ninisyan ko. That's not Pinoy business. Optimize it yourself. I'm informing you, not negotiating with you. Pinaglaruan ko ang aking cult. Ang orihinal na plano ay alisin ang lahat ng 29 na tagapamahala ng gusali, ngunit nagpadala lamang sila ng 5 kinatawan, kaya kailangan namin ipatupad ang plan A. Iyon ay upang magbigay lamang ng 0 servings ng pagkain sa bawat gusali na nagpapahintulot sa kanila na makipaglaban sa kanilang sarili. Kung hindi sila pumayag, maghihiwalay kami at magsisimula ng digmaan. Agad namang tumutol si Chen Lingyu. 8 miyembro lamang ng kanilang Tianhe gang ang natira sa Building 26. Mayroon pa ring 76 na tao sa Building Siyam at 0 servings ay hindi rin patas. Malamig kong sinulyapan si Chen Lingyu. Walang puwang para sa negosasyon. Pinipilit nila akong makipag-away. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Li Jian. Siya ay magiging manager ng gusali salamat sa sistema ng pagbabahagi ng tubo. Sa puntong ito, ang kanilang gusali ang may pinakamaraming nakaligtas. Alam na alam niya na kung walang pagkain, ang kanyang tinatawag na harmonious community ay agad na babagsak. Kahit na magiging isang frenzied internecine slaughter na mas galit na galit kaysa sa ibang mga unit. Ang ilang mga tao ay hindi pa rin makapagpasya, ngunit agad kong hinila ang kaligtasan sa aking pistol. Nagbibigay ako ng 300 servings ng pagkain sa isang araw. Iniisip mo pa naman na napakaliit, di ba? Nataranta silang 5 at agad na sinabing isipin nilang tanggapin ito. Naabot ko na ang mga kondisyon mo. Kunin natin. Ngayon ay oras na para pag-usapan ang iyong kabayaran. Dumukot ako sa bulsa ng pantalon ko at naglabas ng isang bag ng buto ng mais. Pagkatapos ng lahat, ang pag-scavenging para sa mga supply ay hindi isang pangmatagalang solusyon, kaya dapat tayong maghanap ng paraan upang maging sapat sa sarili. Mayroon akong ilang mga buto. Maaari tayong magtanim ng mga pananim upang makapagbigay ng matatag at tuloy-tuloy na mapagkukunan ng pagkain. Natigilan ang 5 building manager. Anong nangyayari? Tiyak na mag-freeze ang mga pananim sa ganitong panahon, hindi banggitin ang lupa ay natatakpan ng niebe.
Saan mo sila itatanim? Ninisyan ko. Hindi ba nagbunga ng mais ang Siberia bago ang snowstorm? At mayroon tayong 300 katao na naghuhukay ng lupa. Ito ang tanging paraan upang mabuhay sa katagalan. Saka naghahanap ako ng pagkain para sa 300 tao araw-araw, hindi lang para pakainin ang 300 tao. Kailangan kong maghanap ng pwedeng gawin sa inyo. Huwag mag-alala tungkol sa mga supply. Makakahanap pa nga ako ng sigarilyo, alak, damit at mga gamit pang medikal. Huwag kalimutan, nasa warehouse business ako. Alam ko ang mga lokasyon ng halos bawat bodega sa Tianhai City. Sa pagbanggit ng mga sigarilyo, nagliwanag ang mga mata ni Huang Tianfang at Wang Qiang. Pareho silang mabibigat na naninigarilyo at ang paghiling sa kanila na hindi umiinom ng sigarilyo sa loob ng mahigit 1 buwan ay halos kasing sakit ng pagpatay sa kanila. Nang makita ko ito, agad akong naglabas ng isang pakete ng Huazi na sigarilyo at sinindihan ang bawat isa sa kanila. Binaliwala nila ang anumang mga termino, namumumay lamang at mukhang tuwang-tuwa. Hindi nakaimik si Li Jian. Magtatalo pa sana siya para sa higit pa, ngunit pinutol siya ni Wang Qiang at Huang Tianfang. Bigyan mo lang kami ng 2 pakete sa isang araw at kami na ang bahala sa mga tuntunin ito. Maaari tayong sumang-ayon dito. Isang pakete lang ang sinasabi ko sa isang araw, wala na akong mahanap. Sabay na sumang-ayon sina Wang Qiang at Huang Tianfang na iniwang tulala ang 3 pa. Nangako sila ng nagkakaisang prente at binili mo sila sa ilang sigarilyo lang. Nag-aalangan pa ang 3, ngunit sumigaw si Wang Qiang, ano pa ang hinihintay mo? Mahilig magdili-dali ang mga eskolar. Sa palagay ko ay nabigyan na tayo ni Brother Zhang Yi ng sapat na mukha. Talagang sinusubukan niyang kumuha ng mga supply para sa 300 tao ng mag-isa. Mahirap na hindi nakaimik si Li Jian. Sinira ng 2 idiot ang kanilang pasya sa isang sigarilyo lang. Pagkatapos ay sinabi niya na ang bagay na ito ay nangangailangan ng karagdagang pagsasaalang-alang. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang kumonsulta sa iba pang 24 na tagapamahala ng gusali. Agad na sumagot si Wang Qiang, napagkasunduan namin kahapon na kaming 5 ang makakagawa ng pinal na desisyon. Sa palagay ko ay walang sinumang maglalakas loob na tumutol. Si Wang Qiang ay isang 20-something street urchin na may kaunting karanasan sa lipunan. Natakot siya na babalikan ko ang sinabi ko at tumanggi akong ibigay sa kanya ang slip, kaya inilantad ang kanyang kamay sa pakikipagnegosasyon. Habang pinag-usapan namin ito, bigla kong napansin na may sira sa ibaba. Tila dahan-dahang nagkukumpulan at papalapit sa building 25 ang grupo ng mga taong natakot lang sa isang granada. Agad kong itinutok ang aking pistola sa kanilang 5. Naglalaro ka, hindi ba? Nagpapanggap ka ba sa mga usapang pangkapayapaan habang aktwal na naglulunsad ng isang sorpresang pag-atake? Ngumiti si Wang Qiang nang hindi sumasang-ayon at sinabing, hindi kami tanga. Alam ng lahat na armado ka. Paano namin isa sa panganib ang aming buhay? Naisip ko at napagtanto kong wala silang lakas ng loob na gawin yon. Ang mga taong ito ay malamang na hindi itinalaga ng 5 tao sa harapan ko. Kaya mag-ingat. Ginamit kayong 5 bilang mga pawn. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Li Jian na sinimulan na nila ang kanilang pag-atake. Ang mga maldita na ito, paano naman ang nagkakaisang prente na napagkasunduan natin? Pinapasok ko si Uncle Yu para pigilan silang lahat habang pumunta ako sa balkonahe at inilabas ang aking sniper rifle. Ang mga walang ingat na bastos na ito, tinutukan ko ng diretsyo ang ulo ng karamihan. Bang, isang tumpak na hit at pagkatapos ay ang pangalawang shot ay direkta din. Ang sniper rifle ay tumagos sa ulo at ang dagundong ng sniper rifle ay umalinggaw sa buong kapitbahayan. Sa wakas ay nag-react ang natigilan na karamihan at nagsitakas na parang baliw. Ang ilang mga tao ay nakadapa lamang sa niebe. Mapaglaro akong umiti tulad ng Grim Reaper na nag-iisang dala ang sniper rifle at nagsimulang walang awa na anihin ang mga ito. Sa baba, umalingaw ang mga hiyawan. Laking gulat ng 5 negosyador sa eksena. Lalong nabasa ang pantalo ni Chen Lingyu. Sa sandaling iyon, napagtanto nila kung anong masamang lalaki ang kanilang kaharap. Pinunasan ko ang sniper rifle sa kamay ko. Hanggang kailan mo ito iisipin? Sumang-ayon ang lahat. Napabuntong hininga si Li Jian at nag-atubili na itinaas ang kanyang kamay bilang pagsang-ayon. Ngayong naabot na natin ang isang pinagkasunduan, magsimula tayo ngayon. Magtrabaho ka na. Bukas, kapag nahanap na natin ang mga gamit, abisuhan kita na pumunta at kunin ang mga ito. Kung wala nang iba, mag-adjourn tayo. Pero huwag mo akong paglaruan, baka mapunta ka sa mga yon sa ibaba. Sa pagmamasid sa 5 kinatawan ng manager ng gusali, nakahinga ng maluwag ang lahat ng kapitbahay sa building 25. Tinapik ko ang balikat ng mga kapitbahay at sinabi sa kanila na nagkasundo na kami. Mula ngayon, bibigyan ko sila ng 300 servings ng pagkain araw-araw bilang tanda ng kapayapaan. Gayunpaman, ang lahat ng tumatanggap ng pagkain ay kinakailangang magtrabaho. Nagpasya akong bumuo ng pagtatanim ng agrikultura at sumunod sa isang sustainable development path. Nagsimulang maghiyawan ang mga kapitbahay. Kapatid na Zhang Yi, ang iyong sniper strike ngayon ay talagang kahanga-hanga. Ang ilang mga putok ay natakot sa daan-daan sa kanila. Ngunit ang 300 servings ng pagkain ay sobra.
Hindi ba ibig sabihin ay mababawasan ang ating sariling supply ng pagkain? Tumalikod ako at malamig na nagpaliwanag, nang hindi nagkakaroon ng konsensus, pipigilan mo ba ang magkasanib na pag-atake ng libo-libo sa kanila? Wala akong tutol. Kahit gaano karami ang dumating, hindi ako magpapanik. Pero kaya mo bang kumapit? At hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Tiyak na hindi kita hahayaang mamatay sa gutom para sa kanila. Sa sandaling sinabi ko ito, ang mga mata ng mga kapitbahay ay lumuha ng damdamin at ang ilan ay nabulunan pa na nagsasabing, kung tutuusin, si kapatid na Zhang Yi ang kumuha ng lahat para sa atin. Talagang hindi natin masusuklian ang ganoong kalaking pabor. Napagkamalan ka naming lahat noon. Napatay mo ang 70% sa mga kapitbahay namin. Sa katunayan, lahat sila ay karapat-dapat na mamatay. Si Brother Zhang Yi ay gumaganti lamang bilang pagtatanggol sa sarili. Siya ang ating pinaka-iginagalang na pinuno. Lihim akong natuwa. Hindi ko inaasahan na ang hakbang na ito ay magpapalakas ng katapatan ng kanyon na kumpay. Tumingin sa akin si Uncle Yu na may pagdududa. Medyo kakaiba ang ugali mo ngayon. It's totally unlike you. Nakita ko ang pagdududa ni Uncle Yu at ipinaliwanag ko na ito ay pansamantalang solusyon lamang. Noong una, binalak kong alisin ang lahat ng kanilang mga tagapamahala ng gusali ng sabay-sabay na iniiwan silang walang pinuno at nasangkot sa kaguluhan. Pagkatapos ay aatakehin ko sila ng isa-isa, umaasa na anihin ang mga benepisyo. Gayunpaman, 5 kinatawan lamang ang nagpakita ngayon. Naisip ko na ang pagpatay sa kanila ay hindi sapat kung isa sa alang-alang ang iba pang 20 o higit pang mga unit ay nakabuo na ng isang alyansa. Kaya, nagpasya akong pigilin ang aking layunin sa pagpatay, magkaroon ng isang pinagkasunduan, at maghintay ng tamang sandali upang mag-strike. Nataranta si Uncle Yu pero nag-thumbs up pa rin siya sa akin. Nagtitiwala ako sa desisyon mo. Kahit na hindi ko maintindihan, ito ay makatwiran. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag sa kanya. Ang susi ay gutom silang lahat na nagdulot ng panloob na salungatan at hindi pagkakasundo. Pagkatapos ay madali ko silang nadispat sa isa-isa. Nahook si Uncle Yu. Ito kaya ang maalamat na 4 na onsa upang makamit ang isang mahusay na resulta. I cleared in my throat at tinignan ang mga katawan na nakahandusay sa labas. Sa maraming supply, matibay na kuta, at sapat na lakas ng baril, wala akong takot sa rable. Pero magkaiba sila. Kapag nalaman nilang ang kanilang gusali ay tatanggap ng 10 rasyon ng pagkain araw-araw, hindi maiiwasang masangkot sila sa isang digmaang sibil upang mabuhay. Ito ay tiyak na magiging isang tunay na kamangha-manghang palabas. Pinag-isipan ito ni Uncle Yu saglit at isang malamig na lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Pinuno siya ng shrimp at pig heart trick na ito ng paghanga at takot. Tiningnan ko si Uncle Yu ng matigas na tingin. Hindi ito isang pagsasabwatan. Ito ay isang bukas. Karamihan sa mga tao ay hindi maintindihan, ngunit mayroon ding ilang matatalino sa kanila, tulad ni Li Jian at Chen Lingyu. Hindi ko kinaya. Kung tutuusin, hindi sapat ang antas ng edukasyon niya para maintindihan ang plano ko, kaya't nakatitig lang siya sa akin ng matalino at nakakalokong ngiti. Ngunit alam ko rin na ang mga taong tulad ni Chen Lingyu at Li Jian ay tiyak na nakakita sa aking mga intensyon noon pa man. Ngunit hindi iyon mahalaga. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng malakas na banta ng puwersa at pag-uudyok ng mga benepisyo, ang karamihan ay malalim na naimpluwensyahan. Ang ilan na mas matino ay hindi makapagsalita, at kung susubukan nilang humakbang, sila ay unang matatanggal. Ang mga puntong ito ng kaalaman ay ganap na bulag sa tiyuhin, at tanging ngiti lamang ang nagawa niya upang takpan ang kanyang kahihiyan. Ngunit muli, paano magtatagumpay ang pagsasaka sa ganitong panahon? Sinabi ko na ang pagsasaka ay magpapaigting lamang ng kanilang hidwaan at maging taktika din para mapagod sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mayroon lamang pisikal na lakas na mayaalok. Higit pa rito, ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ngayon ay dapat panatilihing mahigpit na kumpidensyal. Simula ngayon, makinig ka na lang. Maghihintay na lang ako. Kinabukasan, ang buong komunidad ay hindi pangkaraniwang mapayapa at kalmado. Libo-libong tao ang nagtipon-tipon sa liwasan ng komunidad para magtrabaho at magbungkal ng lupa. Maliwanag, hindi isiniwalat ng mga tagapamahala ng gusali ang 10 tao na pakete ng pagkain, kung hindi, lahat ay hindi magiging masigasig. Ang mukha ng lahat ay nagniningning sa mga ngiti, na iniisip na sila ay nag-aaway ng higit sa 1 buwan. Ngayon ang mga bagay sa wakas ay bumalik sa landas. Sina Wang Qiang at Huang Tianfang ay humihitit ng mga sigarilyo ng Huazi na nangangasiwa sa gawain. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa pasilyo na armado. Nagmamadaling binati ako ng 2 lalaki, winawagayway ang kanilang mga kamay para ipahiwatig na hindi ko dapat kalimutan si Huazi. Sabi din nila kung hindi ko kaya mag-isa, pwede silang sumama sa akin. Naglagay ako ng isang profesional na peking ngiti. Lahat naman ay nagsisikap kaya hindi ako maaaring maging idle. Hintayin mo na lang na ma-full load ako. At ngayon, umuwi ka na. Huwag magpabaya sa iyong trabaho. Kung mas mahirap kang magtrabaho, mas maraming pagkain ang iyong makukuha. Babalik ako para tingnan ang progreso. Ang aking mga salita ay agad na nagpasiklab sa sigasig ng mga kapitbahay at nagkunwari akong tumalikod at tumungo sa garahe.
Pagkatapos ay pinaandar ko ang aking snowmobile, naiwan si Wang Qiang at Huang Tianfang na naguguluhan. Hinanap niya ang bawat sulok ng garahe. Saan sa lupa nakatago ang bagay na yon? Pagkatapos umalis sa kompleks, nilingon ko ang maayos na eksenang ito, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kabalintunaan. Bagamat naniniwala sila na wala akong hinanakit sa kanila, ang kanilang mga banta sa akin ay nangangailangan ng kumpletong resolusyon. Ngunit ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap ang taksil sa loob ng aking gusali. Nagsimula na siyang kumilos. Ipinaliwanag ng huling pananambang ng Kanglanggang ang lahat at walang duda nakikilos sila muli. Alam kong magkakaroon pa ng aksyon. Kinailangan kong ilantad ang taksil bilang babala sa iba. Gusto kong linawin sa lahat, huwag makipaglaro sa akin. Ako, si Zhang Yi, ay maghihiganti.